Kwento ni Baldo. Panahon ng 1978. Lugar ng Coron, Palawan. Isa akong antingerong manggagamot sa Antique. Hindi talaga ako taga Palawan. Isang dayuhang mangingisda lamang ako roon. At ang lehitimong taga Palawan ay ang aking asawang si Inyang. Hindi ko may tatanggi sa aking sarili na sa unang pagkakataong makita ko pa lamang ang lugar, namangha ako dahil sa ganda ng mga isla, pati na rin ang yaman ng karagatan na may malalaking isda, lalo na sa mga panahon noon na kukunti pa lamang naninirahan sa aming isla at wala pang gaanong dayuhang tulad ko ang naninirahan doon. Subalit bilang isang antingerong manggagamot, napag-usapan namin ni Inyang na sa pagdating namin sa kanilang lugar, ililihim lamang namin ang aking kaalaman upang tahimik kaming mamuhay roon. Subalit sa paglipas ng panahon, hindi talaga maiwasan ang tawag ng tungkulin, lalo na kapag ikaw mismo nakakakita ng mga nangyayari na pananamantala ng may kakayanan na gumagamit ng kaliwang kaalaman. Hindi ito mawawala kahit saan mang lugar dahil sa hindi rin nila isinisiwalat ang kanilang kaalaman. Palihim din nila itong ginagamit, lalo na sa mga taong kanilang kinaiinggitan. Isang araw, nagpatulong ako kay Inyang sa pagbaba ng bangka. Kung tutusin ay kaya ko itong hilahin, subalit para maiwasan na rin ang pagkagasgas ng bangka dahil sa may kalayuan ng pagkaibas ng tubig dagat at nakalaot na rin ang ibang mga mangingisda, kaya nagpatulong ako kay Inyang para mapadali ang pagbaba ng bangka na ginagamit ko sa aking pangingisda. Inyang, maabala muna kita sa iyong pagtulog. Maaari bang tulungan mo ko? Wala na kasi yung ibang mga mangingisda roon. Nagsipaglaot na. Medyo tinanghali kasi ako sa pagising ko kaya wala akong makatulong sa pagbaba ng bangka. 6:00 na ng umaga noon. Dagli namang tumayo si Inyang. Subalit habang naglalakad kaming patungo sa may tabing pangpang, may namataan akong isang lalaki. Kilala ko ito. Pakunwari ko siyang tinanong kung saan siya nanggaling at kung bakit may dugo ang kanyang labi. Oy Bito, saan ka na naman nanggaling? Bakit parang umagang-umaga may dugo pa yata yung labi mo? Wala ito Baldo. Hindi ko kasi napansin yung poste dahil sa kanina madilim pa. Ayun, nabangga ko, kaya dumugo ang labi ko ngayon. Ganun ba? Oo Baldo, wala namang ibang paggagalingan ng dugo na ito kung di sa labi ko lang. Lalaot ka ba ngayon? Oo Bito, kinakailangang maghanap buhay para may pangtusto sa pang-araw-araw namin ni Inyang. O paano ba yan, uwi na ako, lalo na sumisikat ang araw may kainitan na sa balat. Sige lang Bito. Ni hindi man lamang ito tumulong sa pagbaba ng bangka dahil para bang balisa na siya nang mapansin ko ang dugo sa kanyang labi. Hindi ako naniniwalang nabangga siya sa may poste dahil nang hawiin niya ng kanyang kamay ang dugo sa kanyang labi. Wala ito ni isang sugat kaya hindi na nakakapagtaka kung saan nanggaling ang dugong yon. At nang maibaba na nga namin ni Inyang ang bangka, nagbigay ako ng babala sa kanya na huwag magpakakampante kay Bito dahil sa kahit na anumang oras ay maaari itong umatake gamit ang kalamang meron siya. Tugon pang wika ni Inyang patungkol sa pagkatao ni Bito. Ay naku Baldo, wala ka pa rito sa aming lugar. Bali-balita ng patungkol dyan kay Bito na ang kanyang pamilya ay nasa lahi ng mga aswang. Pero pinababayaan lang naman ng mga tao yan dito dahil sa ngayon wala pa naman siyang ginagambala sa barangay natin. Ang alam namin nagtutungo yan ng ibang barangay kasi ang sabi ng mga tao ganun daw. Kapag may aswang na malapit sa inyo, hindi yan ang gagambala sa sariling lugar. Nagtutungo pa yan sa malalayo. Siguro inabot ng tanghali itong si Bito. Kaya ayan, napansin pa natin may dugo ang kanyang labi. Yun ang alam ng ibang tao. Pero ang hindi nila alam, palihim yang nanggagambala sa lugar natin. At ang akala lang ng iba na kapag may namamatay na sanggol ay dahil lamang sa malalang karamdaman, subalit ang malaking porsyento ay dahil sa kagagawa ng mga aswang na yan. Ay nako, magunos dili ka nga Baldo. Ipapakita mo na ba ang tunay mong pagkatao sa kanila? Akala ko ba
Napag-usapan nating ililihim lamang natin yun habang buhay rito. Para tahimik tayong mamuhay. Mabuti na nga lang at wala pa tayong anak hanggang sa ngayon na madalas nating pag-iingatan sa ganyang uri ng nilalang. Kaya kung ako sa'yo, Baldo, huwag mo na lang silang pansinin para hindi ka na makaramdam ng kahit na ano pa dyan sa puso mo. Sige na't pumalaot ka na. Tanghali na aabutan ka na ng pagtirik ng araw. Pilit na ikinakatwiran ni Inyang na hindi umano nang gagambala sa sariling barangay ang mga yon para hindi ako makaramdam ng galit at muling lumantad sa aking tunay na pagkatao bilang isang antingerong manggagamot. Ayaw niya na kasing gawin ko iyon dahil sa naantala umano ang aking paghahanap buhay at isa pa hindi ako tumatanggap ng kahit na anumang donasyon na nanggagaling sa aking mga nagamot noon. Kaya kung baga, mas lalo kaming naghihikaw sa buhay kapag sinusunod ko ang aking gampanin bilang manggagamot na ipinagkaloob sa akin noon ni Itay. At nang makarating na nga ako sa gitna ng karagatan, may ginagawa muna akong pag-aalay. Pag-aalay para sa mga elementong naninirahan sa ilalim ng dagat bilang pagpapasalamat na rin sa paghingi ng biyaya na nanggagaling sa kanilang pangangalaga. Oy Baldo, ang dami mo na namang huling isda. Napakaswerte mo talaga no? Kahit na anong araw ka mang pumalaot, hindi ka man lamang nabobokya. Ano bang sikreto? Ikaw pala paring Jamil. Wala namang sikreto. Sipag lang talaga at pagpapasalamat na kunti man o maraming biyaya ang binibigay sa atin. Patuto lang tayo magpasalamat, okay na yon. Pagpasalamat? Kailangan pa ba yun? Ang mahalaga sa akin may huling isda eh. Pero gagawin ko yung sinasabi mo para naman bigyan din ako ng mas maraming biyaya. Malaki-laking pera na naman yan paring Baldo. Pasensya nga pala kung hindi kita natulungan sa pagbaba ng bangka mo. Maaga kasi akong gumising eh. Para man lamang sana maraming mas mahuling isda. Pero ang kabaliktaran, ikaw na nga itong nahuling lumaot. Pero mas marami ka pang nahuling isda kaysa sa akin. Okay lang paring Jamil. Medyo tinanghali kasi ako nagising kanina eh. Kaya yon, ginising ko si kumaring Inyang mo at pinagtulungan naming buhatin ng bangka. Naabala mo pa tuloy si kumare. Hayaan mo bukas na umaga sa paglaot uli natin. Hihintayin na kita para naman sabay na tayong lumaot at mahawaan ako ng swerte mo. Maya-maya pa'y dumaong na kami ng tabing pangpang. Sumama na sa akin ang kumpare kong si Jamil. At sa amin ngang pagdating doon, sumalubong na sa akin si Inyang para kunin ang mga nahuli kong isda. Ang dami naman ito Baldo at ang lalaki pa ng isda. Nakakatuwa namang dalahin ito sa ating suki sa palengke. Akin at pagtulungan natin Inyang. Huwag mong pilitin at hindi mo kaya yan. Matapos naming may bunsod ni paring Jamil ang bangka, sinamahan ko na si Inyang patungo sa may palengke dahil sa may kabigatan nito na hindi niya kakayaning pasanin upang hilakong patungo roon. Maya-maya pa nang makarating kami sa may palengke kung saan ang dudo ng suki naming mamimili na siyang nag-iilado ng mga nahuli naming isda upang ibenta niya naman sa mga taong namimiling nagtutungo roon. Mang Lando, pasensya na po kayo at medyo inabot kami ng hapon. Akala nga po namin hindi namin kayo aabutang bukas. Mabuti na lamang at hindi ka pa nagsasarado. Isang oras na lang sanang hinihintay ko. Magsasarado na ako. Mabuti na lamang at umabot pa kayo. Sige na timbangin na natin ang mga nahuli ninyong isda. Ang lalaki pa naman. Ganyan ang gustong-gusto ng mga mamimili ko rito. Ang galing mo talagang manghuli ng isda no Baldo. Para kang inahabol ng swerte. Hindi naman ho Mang Lando. Nasasaktuhan lang po siguro. Nasasaktuhan lang ba pagka ganyan? O talagang may sekreto kang tinatago? Natawa lamang ako sa mga tanong ni Mang Lando na ang matandang yon ay may tinatago ring lihim patungkol sa kanyang negosyo at sa patuloy na pagdami ng kanyang mamimili. Maya-maya pa iniabot na kay niya ang bayad. Bahagya kaming namili ng aming mga kailangan sa tahanan, mga pagkain, bigas, at ang lahat ng kinakailangan namin sa loob ng isang linggo. Inyang, maiwan muna kita rito Bukas pa kasi yung mga tindahan ng mga biwas. Yung pamingwit na kawil na kinakailangan ko. Yung iba kasing nandoon sa bangka natin. Kinakailangan ng palitan kasi kinakalawang na eh. Sige lang Baldo, habang namimili ako rito ng mga kailangan natin sa bahay, bumili ka na rin ng kailangan mo sa panguhuli ng isda at mag-ista ka na rin doon dahil sa may kalayuan din itong palengke.
Makalipas ang ilang oras naming pamimili, napagpasyahan na namin ni Inyang na umuwi. At sa muli naming pagbabalik sa tahanan, nagpaalam ako kay Inyang na kukunin ko ang mga biwas sa may bangka para palitan na ito ng bago. Kagad naman itong sumangayon at sa mga oras na yon, bandang 7:30 pa lamang ng gabi nang may maramdaman akong kakaiba na may umaligid malapit sa may tabing pangpang. Pabulong na wika ko pa sa aking sarili nang mahawakan kong sagwan sa aking bangka, pati na rin ang mga tamsi at ang kawil na aking papalitan. Ang aga naman ng damuhong ito, palibasa madilim pa ang paligid. Sinasamantala naman ang mapaninlang na aswang na ito. Makatungo nga kay Aling Maria, malamang siya nga aswangin ito dahil sa kanyang pagdadalang tao. Aling Maria, magandang gabi ho. Sa probinsya kasi noon, lalo pat ng mga panahon na hindi pa naaabot ng kable ng kuryente, maagang natutulog ang mga tao, lalo na kung walang gagawin para sa kinabukasang paghahanda sa paghahanap buhay ng padre de pamilya. Hanggang sa nagbukas ng bintana si Aling Maria habang nagtatanong kung ano ang aking kailangan. O Baldo, ano bang kailangan mo? 10 oras na ng gabi. Pasensya na ho Aling Maria. Naabala ko ang pagpapahinga ninyo. Mag-iingat po kayo. Lalo na po ang batang nasa sinapupunan mo. Meron po kasing umaligid malapit sa inyong tahanan. Isa hong malaking ibon. Malamang huwi taga rito lang rin yan. Salamat sa pagpapaalala mo Baldo. Hayaan mo't gigisingin ko si Ruel para makiramdam sa paligid ng tahanan namin. Ang sarap kasi ng tulog niya eh. Siguro dahil sa paghahanap buhay sa pangingisda sa dagat. Sige ho Aling Maria. Pag-ingatan mo ho ang batang nasa iyong sinapupunan. At nang matapos kong makapagbigay ng babala, umalis na rin ako sa tahanan ni Aling Maria at kinuha ang lumang kawil sa aking bangka habang bitbit pa rin ang aking sagwan. Halika na Baldo, kumain na tayo. O bakit dala-dala mo pa yung sagwan mo? Akala ko ba yung lumang kawil mo na kukunin mo sa iyong bangka? May nakita kasi ako sa may tabing pangpang at patungo pa sa bahay ni Aling Maria. Di ba nagdadalang tao yon? May umaligid na isang malaking ibon. Akala ko nga bababa eh. Kung nagkataon papaluin ko siya ng sagwan para makita niyang hinahanap niya. Huwag mo na ngang problemahin yan Baldo. Ang mahalaga hindi naman tayo ginagambala ng mga yan. Di ba kinalimutan mo ng tungkulin mo? At saka kahit papano nakakaluwag-luwag na tayo sa buhay. Hindi katulad ng dati nang nanduduan pa tayo sa antike. Pagsasaka lamang ang ginagawa mo. Tapos nauubos pang oras mo sa panggagamot. Kaya kung ako sa iyo Baldo, huwag mo na silang pakialaman. Pabayaan mo na lamang sila. Hanggat walang kinakanti sa atin, manatili ka na lamang na tahimik kaysa makalaban pa natin ang pamilyang yan. Kinabukasan ng madaling araw, maaga akong nagising at nagtungo sa aking bangka upang masabayan ang paglaot ni Paring Jamil. Nandudoon na nga ito na naghihintay sa akin. Aba, maaga ka nang gumising ngayon Paring Baldo. Akala ko aabutan na naman ako rito ng sikat ng araw sa kakahintay sa'yo para lamang matulungan ka sa pagbubuhat ng iyong bangka. Inagahan ko na talaga ang gising Paring Jamil. Nakakahiya kasi sa'yo. At saka naawa na rin ako kay misis eh. May kabigatan din kasi ang bangka ko. Baka naman bumaba ang matres noon. Hindi pa nga kami nagkakanak eh. Naku, tama yan Paring Baldo. Samantalang kami ni misis, nakakatatlo na. Ikaw pa nga naging ninong sa bunso naming anak. Di bali balang araw magkakaroon din kayo niyan. Siguro hindi pa lang pinagkakalob sa inyo sa ngayon dahil may priority ka pang dapat na gawin. Tara na, botin na natin ang bangka mo. Saka natin isunod yung sa akin. At sa pagkakataong yon, magkasabay kaming lumahot ni Paring Jamil. Napansin niya ang pamamaraan na ginagawa ko bago manghuli ng isda. Tumatayo sa aking bangka habang nagdarasal at nag-aalay ng pagkain. Yan bang sikreto Paring Baldo? Para makahuli ng maraming isda? Hindi naman. Ginagawa ko lang kasi ito para sa pagpapasalamat at sa pamamagitan ng pag-alay ng pagkain. Alam mo na, kahit papano ibinabalik ko lang yung biyayang binigay sa akin ng dagat sa ganitong uri ng pamamaraan. Kasi maniwala ka man sa akin o hindi, may mga elementong nag-aalaga sa ilalim nito at dapat din natin silang igalang, lalo pat mabuti sila sa atin. Elemento ng dagat? Saan mo ba natutunan ng mga yan? At anong sinasabi mong elemento? Mahirap ipaliwanag Paring Jamil.
Lalo pat wala kang abilidad na makita sila. Huwag mo na lamang intindihin ang mga sinabi ko. Dumikit ka lang sa akin. Sigurado kung marami ka ring mahuhuli. Nagpatuloy nga kami sa aming pangingisda. Tuwang-tuwa si Jamil nang sunod-sunod ang biyaya na kanyang inilalagay sa kanyang bangka hanggang sa mapunong pinaglalagyan ng isda. Pareho kami na nagdesisyon ng umuwi ng tabing pangpang. Ang aga nating nakauwi, paring Baldo. Grabe, totoo yata yung sinabi mo patungkol dun sa pag-aalay sa mga elemento. Kaya yun yung mga biyayang binigay sa atin. Maaari ko rin bang gawin yon? Maaari naman pare, pero may mga lihim na dasal yon na hindi maaaring samantalain. Lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya kung ano lang yung pangangailangan namin ni Inyang, yun lang din ang kinukuha ko. Mahirap maging gahaman. Maliligaw tayo ng landas, paring Jamil. At mawawalan ng tiwala sa akin ng mga elemento. Lalo pat may kabutihan din sila, tulad nating mga tao. Ganoon ba yon? Akala ko pwede nating lubos-lubosin ng ganung paraan. Hanggang sa yumaman na tayo at umalis na tayo sa maliit na lugar na ito para mamuhay sa syudad. Kasi mas maganda dun kaysa naninirahan tayo dito sa isang maliit na isla. Ano sa tingin mo, paring Baldo? Pwede kaya yon? Pagiging gahaman niyang nasa isipan mo Biyaya lamang yung binigay sa atin at hindi natin maaaring samantalahin. At sa gitna ng pag-uusap namin ni paring Jamil, may narinig kaming umiiyak at nanggagaling iyon sa tahanan ni Aling Maria. Ano kayang nangyari? Itaas na nga natin ang bangka natin. Totally, nakuha na rin naman ang mga isda. Sa bahay ni Aling Maria, baka naman nag-away lang mag-asawa. O kaya naman ay sinaktan si Aling Maria kaya umiiyak. Sana nga ganun lang. Pero malakas ang kutob ko, paring Jamil. Dahil yan sa bata sa kanyang sinapupunan. Bakit naman yung bata? Ibig mo bang sabihin, nagtaksil si Aling Maria? Ay nako, paring Jamil. Umuwi ka na nga sa inyo. O uwi rin muna ako sa aming bahay. Magbibihis lang ako. Basang-basa na ng tubig ng dagat ng damit ko. Napakamot na lamang ako sa aking ulo habang papauwi sa aming tahanan. Wala na roon si Inyang. Nagpatulong ito sa kanyang kapatid para may dala sa palengke ang mga isda. At nang matapos kong makapagbihis, bagya akong nakatulog dahil sa pagod hanggang sa mapanaginipan kong aking gabay na muling nagpakita sa aking panaginip. Baldo, tama na ang mahabang panahong pagpapahinga mo. Sapat na ang lahat ng yon. Maawa ka naman sa mga taong nangangailangan ng tulong mo sa lugar na ito. Hindi ka ba nakakaramdam ng matinding konsensya sa iyong puso at isipan? Ang paghikbi ni Aling Maria ay isang pagluluksa sa pagkawala ng bata sa kanyang sinapupunan. Ikaw ho pala, Tandang Ponce. Pero pinagsabihan ko na ho sila para makapag-ingat. Alam naman ho ng karamihan dito na may pamilyang aswang na naninirahan sa lugar na ito. Hindi sapat na babala lamang ang ginagawa mo. Alam kong alam mo ang solusyon. Subalit nananatili ka lamang na tahimik. Nasaan na ang Baldong nakilala ko na may puso para tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang destinasyon ng buhay na iyong tinatahak sa ngayon ay para lamang sa iyong pangsariling kapakanan. Ito ang tandaan mo, Baldo. Muli kang nabuhay sa mundong ito upang tahakin ang landas ng iyong misyon, kapalit ng magandang kinabukasan ng buhay sa langit. Alam kong nahihirapan ka, pati na rin ang iyong asawa. Subalit kaakibat iyon ng landas na iyong tinahak. Magmula sa iyong mga ninuno hanggang sa pagpasa sa iyo ng iyong itay, huwag kang papayag na sa iyo mapuputol ang lahat ng kaalaman na kanilang pinaghirapan. Maawa ka naman, Baldo. Huwag pang sariling kapakanan ang isipin mo. Tumulong ka at ang Panginoon na ang bahala sa iyong kinabukasan. Bigla kong nagising sa paghawak ninyang sa aking braso hanggang sa magwika ito sa akin ng, Oy Baldo, nananaginip ka na para bang may kinakausap. Saglit nga kukuha kita ng tubig. O ito't inumin mo. Salamat, Inyang. Ang matandang si Ponce muli nang nagpakita sa akin at pinapabalik ako nito sa aking tungkulin dahil pala itong si Aling Maria. Ang pagkawala ng bata sa kanyang sinapupunan ay dahil sa aswang na nakita ko nung nakaraang gabi. Paano ba yan, Baldo? Kung kailan nakakaluwag-luwag na tayo sa buhay, saka ka naman niya pababalikin sa panggagamot mo. Hindi mo ba maaaring bitawan na lang yan? Para naman lubusan na tayong manahimik. Hindi maaari, Inyang. Ayaw kong nang dahil sa akin, masayang ang lahat ng pinaghirapan ng aking mga ninuno.
pati na rin Itay. Akong pinagkatiwalaan niya nito at tinanggap ko ng maluwag sa aking puso. Nagkamali ako sa ating plano dahil kung patuloy ko sanang ginampanan ng aking misyon, hindi mawawala ang sanggol sa sinapupunan ni Aling Maria. Hindi mo na yun kasalanan, Baldo. Wala kang pananagutan patungkol doon. Kapabayaan nila yon. Dahil kung pinagkaingatan nilang sanggol, hindi yun makukuha ng masamang nilalang na yon. Ikaw ang bahala, Baldo. Kung ano mang maging desisyon mo, susuporta na lamang ako. Sapat na siguro ang salaping na ipon natin para kahit papano may pangtustos dyan sa pangailangan mo. Kasi sigurado kong mauubos ang oras mo sa pagsupil sa mga yan. Kahit wala man sa kalooban ninyang, sumang-ayon na lamang ito dahil na rin sa pagmamahal sa akin na kung ano man ang aking maging desisyon, palagi lamang siyang nanduroon. At ang matandang si Ponce na aking gabay, isa siyang dating batikang manggagamot na sa pamamagitan ng kanyang espiritual, pinili niyang bumalik sa lupa upang maganap ng kanyang gagabayan patungkol sa kanyang gampanin. Siya nga po pala, itong si Ponce ay nanggaling pa sa pagtuturo sa aming mga ninuno hanggang sa makarating sa akin sa pagpapasa-pasa ng gabay sa pamamagitan ng espiritu ni Ponce. Kinabukasan, nagtungo sa aming tahanan si Paring Jamil. Umaga pa lamang yon dahil na rin umano sa kanyang paghihintay kung papalaot ba ako o hindi sa araw na yon. Naku naman, Paring Baldo. Sinabihan mo na sana kaagad ako para hindi na ako naghintay sa'yo sa may tabing pangpang. Sayang ang oras ko. Unti-unti na rin sumisikat ang araw. Di sana nakakapagsimula na ako manghuli ng isda ngayon. Pasensya ka na pare. Sa sarap ng tulog ko nakalimutan kong magtungo sa may tabing pangpang para sabihan ka. Halika't pagtulungan na nating ibaba ang bangka mo para makalaot ka na. At nang matapos na nga naming may baba ang bangka ni Paring Jamil, dumiretso na itong papalaot habang ako naman ay naghahanda sa muli kong pagbabalik sa mundo ng espiritual. Matagal na panahon ding nakatago sa may aparador ang mga gamit mo. Akala ko nga, Baldo, tuloy-tuloy mo nang hindi nahahawakan ang lahat ng yan. Subalit sa tingin ko, talagang nakatadhana ka sa misyong yan na kahit na ano pa mang gawin mo, babalik at babalik ka pa rin. Yakapin mo na ng lubusan ng lahat. Marami ang nangangarap na maging katulad mo na hindi pinagkakalooban ng ganyang uri ng abilidad. Pero ikaw nandiyan ka na. Sa totoo lang, dalawang nararamdaman ko, Baldo. Nakakaramdam ako ng takot para sa'yo at nakakaramdam din naman ako ng tuwa dahil nakikita ko sa iyong mga mata na muli kang sumasaya kapag nahahawakan mong lahat ng iyong mga gamit. Pasensya ka na nga pala sa pagmamanipula ko sa iyo noon. Nakalimutan ang lahat ng iyong kaalaman para mamuhay tayo ng tahimik dito sa aming lugar. At kahit ako naman ginusto ko yun. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Nagsindi ako ng 3 kandila sa aking maliit na altar. At tulad ng aking nakagawian noon, nagpatuloy ako sa aking pagdarasal upang muling palakasin ang aking pisikal, gayon na rin ang aking espiritual para sa paghahanda sa muli naming paghaharap ng masasamang nilalang na matagal na panahon ko ring pinalagpas. Mabuti naman, Baldo, at nakabalik ka na. Yan ang Baldong nakilala ko noon. Masipag sa pagdarasal upang palakasin ang kanyang katawan para sa paghahanda sa pakikipagdigmaan. At nang matapos na nga ako sa aking pagdarasal, kinausap ako ni Tandang Ponce para kumpirmahin na 100% naswang ang pamilya ni Bito. At yun ang madalas na nanggagambala sa aming lugar. At nang matapos na sabihin sa akin iyon ng matanda, nagkarga ko ng malalakas na usal sa aking katawan, pati na rin ang mga proteksyon dahil sa pagsapit ng dilim ay maaari ko na silang paslangin. Kinahapunan, muling bumalik sa aming tahanan si Jamil na may daladalang isang malaking isda. Pang-ulam umano namin iyon. Dahil sa marami umano siyang nahuli, hindi naman ako sanay na tumatanggap ng bigay pero ipinagpilitan pa rin ni Paring Jamil hanggang sa tanggapin ang ayon ni Inyang para umano sa aming hapunan. Salamat, Jamil. Pero parang ang laki naman sobra nito. Mas maganda nga yan, Maring Inyang. Pwede mong paghati-hatiin. Bigyan mo rin yung tatay at nanay mo. Talagang itinabi ko yan para sa inyo. Ano, Paring Baldo? Lalaot na ba tayo mamayang madaling araw?
Hindi pa rin ako sigurado pare. Kaya kung maaari magpatulong ka na muna sa ibang mga mangingisda para sa pagbababa ng bangka mo. Naku, walang problema yung paring Baldo. Ako nang bahala doon. Hayaan niyo bukas kapag marami uli akong nahuling isda. Dadalahan ko uli kayo rito. Naku, sobra-sobra na yan paring Jamil. Ibenta mo na lang yung isda para matuwa-tuwa naman sa'yo si Mare. Huwag mo na kaming isipin dito ng paring Baldo mo. May asikasuhin lang kasi talaga siya. Pero pagkatapos naman nun muli na siyang papalaot. Siya nga pala no, ano ba kasing pinagkakaabalahan mo paring Baldo? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo paring Jamil. Hayaan mo maunawaan mo rin ang lahat kapag ako na mismong nakarating sa bahay ninyo. Sige na nga, pasensya na kayo sa kakulitan ko Hindi kasi matigil ang bibig ko, lalo na kapag may gusto akong malaman. Sige paring Baldo, paring Inyang, uuwi na muna ako. Baka hinahanap na ako ng pamilya ko sa aming taanan. At sa patuloy na paglalim ng dilim, muli ko nang nararamdaman sa aking katawan ang kakaibang lakas na nanggagaling sa mga usal na aking ikinarga para harapin ang pamilya ni Bito. Oy Baldo, kumain ka na muna rito. Kanina ka pang hindi mapakalirian na para bang gustong-gusto mo nang lumabas ng bahay. Hindi ba maaaring maupo ka na muna riyan at kumain? Salamat sa paghahanda ng pagkain ninyang. Excited lang siguro ko dahil sa tinagal-tagal ng panahon ng patuloy kong pananahimik. Ito na naman ako ngayon. Muli nang madudungisan ng dugo ng aswang ang aking mga palad. Gagamitin mo ba ang puting balabal? Pati na rin ang punyal na yari sa kalis ng simbahan? Hindi mawawala sa paglalakbay ko yun, Indang, dahil ang punyal na kalis ang gagamitin kong pamaslang sa kanila na punong-puno ng basbas ng simbahan. At nang matapos na nga akong kumain, pagpatak ng 9:00 ng gabi, sobrang tahimik na ng kapaligiran at dahil sa malayo pang agwat ng bawat tahanan, madilim ang bawat daan, samantalang ang maririnig mo lamang roon ay ang huni ng mga kuliglig na nagkalat sa kapaligiran. Tandang Ponce, kasama ba kita ngayon? Nandirito lamang ako sa iyong likuran, Baldo. Magpatuloy ka lamang sa iyong paglalakad. Wala pang panganib sa lugar na ito at may kalayuan pang tahanan ng mga aswang papakyat ng bundok ng isla kung saan sila nagtatago. Salamat sa paggabay mo, Tandang Ponce. Makita ko lang talaga yung si Bito. Pagbabayaran niyang ginawa sa sanggol sa sinapupunan ni Aling Maria. Hanggang sa maya-maya pa, nang makarating na nga kami roon, hindi naman ito kalayuan sa may isla, subalit mas pinili lamang nilang manirahan doon para ikubli ang kanilang tunay na katauhan. May kalayaan silang pumanhik panaog, subalit ang mga tao ay takot umakyat sa kanilang lugar dahil nga raw sa ang iba roon ay hindi na muling nakakabalik. Kahit ako, Tandang Ponce, ngayon lang nakakyat dito. 5 tahanan na palang nandirito. Ibig sabihin, ang lahat ng naninirahan dyan ay kadugo ni Bito. Ganoon na nga, Baldo, na kung pababayaan pa nating dumami ang mga yan, balang araw, sila na ang sasakop sa lugar kung saan ka naninirahan ngayon. Hindi na mangyayari yun, Mang Ponce. Pasensyahan na lang tayo, Bito. Buhay ng sanggol ang kinuha nyo, kaya buhay nyo rin ang magiging kapalit. Umulma ako ng guhit ng pentagram sa lupa na kung saan ko ikukulong ang kanilang kaluluwa sa tuwing mapapaslang ko ang lahi ni Bito sa kanilang pagiging aswang. Magaling ang ginawa mo, Baldo. Kaysa pakinabangan pa ang kanilang kaluluwa ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagkulong sa pentagram. Sa muli ng pagbabalik ng Panginoon, siya na ang bahalang magusga sa kanila. Subalit kung wala, ihaatid sila sa impyerno at doon maaaring ilubog ang kanilang kaluluwa sa kumukulong laba upang pagdusahan ang mga mali nilang nagawa. Humanda ka na, Baldo. Paparating na sila kung nasa saan ang ating kinaroroonan. Hanggang sa makarating sa aming harapan ang samahan ng mga ito at sa pangunguna ni Bito, nagsalita ito sa akin habang nagwiwika ng, "Naligaw ka yata sa aming lugar, Baldo. Alam kong alam mo ang tunay naming pagkatao." Oo, alam ko, Bito. Matagal na. Pero pinababayaan ko lamang kayo. Patuloy naman kayo sa pananamantala. At pati ang sanggol sa sinapupunan ni Aling Maria ay dinamay niyo pa. Ano bang katangian ang meron ka, Baldo? At bakit ka nakikialam sa amin?
Sa tinagal-tagal ng panahong pananatili mo sa isla, ngayon ka lamang yata nakialam. Tama ka, Bito. Dahil sobra na. Hindi na matim ng aking konsensya na walang ibang may kakayanang humarap sa inyo kung di ako lang. Magdasal na kayo, Bito, dahil magmula sa inyong mga ninuno hanggang sa pinakahuli ay papaslangin ko. Nababasa ko ng mga galaw mo, Baldo. Isa kang antengerong manggagamot. Palihim ka pang nagtago sa amin. At nang hinawakan ko na nga ang kalis na punyal, bagyang napaatras ang mga nilalang hanggang sa unahin kong sugurin si Bito. Subalit may kakaibang kaalaman nito na bigla na lamang nawala sa aking harapan. Nasaan ka na, Bito? Magpakita ka na sa akin. Hanggang sa ang ibang mga kasamahan na lamang nito ang balingan ko ng pansin para isa-isahing paslangin. Nasa na si Bito? Ituro niyo sa akin. Subalit nagmatigas ang ibang mga kasamahan na patuloy na itinatago si Bito. Hanggang sa nagsipaglikasan ng iba roon, malamang ay kasama ni Bito. 4 lamang sa pamilya ng mga aswang ang aking napaslang. Baldo, huwag kang mag-iiwan ng katawan dito. Maaari pa nilang balikan niyan. Sunugin mo ang kanilang tahanan kasabay ng mga pumanaw. Yan ang mas mainam nating gawin upang hindi na nila mapakinabangan ang itim na bertud na nasa loob ng katawan ng kanilang mga kasamahan. Sinunod ko ang pag-uutos ng matanda hanggang sa maglumiyab ang bawat tahanan. Nagpalingalinga pa rin ako roon sa pagbabaka sakaling bumalik si Bito na pinakapinuno pala ng samang yun at naging dahilan sa pagkawala ng sanggol sa sinapupunan ni Aling Maria. Magkikita ulit tayo, Bito. Pinapalad ka pa sa ngayon. Subalit sa susunod nating pagkikita, hindi na kita pakakawalan upang pagbayaran mo ang lahat ng mga mali mong nagawa sa ating isla. At sa muli naming pagbaba ni Mang Ponce malapit sa may tabing pangpang, may taong nakapansin sa akin habang nagtatanong ito ng, Ikaw pala yan, Baldo. Kapansin-pansin ang paglulumiyab sa ibabaw ng bundok ng islang ito. Ay bakit parang doon ka nang galing, Baldo? Anong ginawa mo roon? Hindi ba't nandoon ang tahanan nila, Bito? Ikaw ho pala, Mang Cosme. Hindi ho ako nanggaling doon at hindi ko rin alam kung nasaan ang tahanan nila, Bito. Sigurado ka ba, Baldo? At saka 10 oras na ng gabi. Bakit nandirito ka pa rin? Nakakapanibago. Samantalang hindi ka naman dating ganyan. Ikaw ho, Mang Cosme. Ano pa ho bang ginagawa mo rito? 10 oras na rin ang gabi Lumabas lang ako ng aking tahanan para hanapin yung alaga kong asong nakawala hanggang sa mapansin ko ang paglulumiyab sa ibabaw ng bundok na yan. Kaya napatigil ako rito. Ganun ho ba? Sige ho, Mang Cosme, tuwi na ho ako. Baka hinahanap na ho ako ninyang. Sigurado ka ba, Baldo, na wala kang kinalaman sa paglulumiyab ng bundok na yon? Hindi ko na sinagot ang mga tanong ni Mang Cosme. Kunwaring nagbingi-bingihan na lamang ako habang naglalakad ng papalayo sa kanya. Mabuti ang hindi mo pag-amin, Baldo, para maiwasan ang usap-usapan sa lugar patungkol sa nangyari sa tahanan nila Bitong. Mahirap pagkatiwalaan ang hindi ka nauunawaan, lalo pat hindi basta-basta ang iyong layunin. Magiging salungat kung sasabihin mo ang totoo at maaaring mapasama ka pa sa kabila ng ganda ng iyong hangarin sa pagtulong. Yun ang ang iniisip ko, Tandang Ponce. Mahirap magpaliwanag sa hindi maarok ng kanilang isipan. Mas mainam na ang ganito para naman yun sa ikabubuti nila. At nang muli na akong makabalik sa aming tahanan, patuloy akong kumatok sa aming pintuan. Subalit matagal na nagbukas ng pintuan si Nyang sa takot na masamang nilalang ang nasa labas ng tahanan na maaari siyang paslangin dahil sa ginagawa kong misyon. Inyang ako to, ang asawa mong si Baldo. Sigurado ka ba ikaw si Baldo? Dahil hindi ko pagbubuksan ng pintuang ito hanggat hindi mo napatutunayan na ikaw nga ang asawa ko. Sumilip ka sa butas ng dingding. Ipakikita ko sa iyong singsing na isinuot mo sa akin na ikasal tayo. At nang mapatunayan ko na nga iyon, dahan-dahang binuksan ni Inyang ang pintuan hanggang sa yakapin ang ako nito na nakakaramdam pa rin ng takot dahil sa kanyang nakaraang karanasan nang nandoon pa kami sa Antique. Hindi nyo na may tatanong. Kamunti ka na kasing mapaslang itong si Inyang nang mga panahong aktibo pa ako sa Antique at habang nasa misyon ako noon, 10 oras ng gabi, ginaya ng isang nilalang ang aking muka
at ang aking buong katawan maliban na lamang sa aking pananamit. Para siyang isang unyango na may kakayanang gayahin ng isang tao o kahit na sino mang nais niyang gayahin. At ng mga oras na yun ay 10 oras na ng gabi, naging kampante si Nyang sa pag-aakalang ako ang kumakatok sa may pintuan. Subalit ng pagbuksan niya ito, dagli nitong tinulak ang pintuan hanggang sa atakihin si Nyang. Mabuti na lamang at saktong papauwi na ako noon. Narinig ko ang pagsigaw ni Nyang. Dali-dali akong nagtungo sa aming tahanan at tinabutan ko ang nakapatong sa ibabaw ni Nyang ang isang nilalang. Dagli ko itong pinaslang gamit ang aking kakayanan. Kaya naman magmula noon, ang bakas ng kalmot sa dibdib ni Nyang ang paulit-ulit na nagbibigay sa kanya ng takot sa tuwing may misyon ako, lalo na sa 10 oras ng gabi. Huwag ka nang matakot, Inyang. Kalimutan mo ng lahat ng nangyari. Patagal na panahon ang nakalipas. Mahirap para sa akin kalimutan yun, Baldo. Dahil sa wala akong kalaban-laban sa nilalang na yun. Kaya nga ayaw ko nang bumalik ka dyan eh. Dahil alam kong ganito na naman ang mangyayari sa akin. Babalik na naman ang nakaraan. Dahil alam kong marami ang magagalit sa iyo. Huwag kang magalala. Hindi na muling mangyayari ang lahat ng yon. Baguhang manggagamot pa lamang ako noon. Kaya hindi ko pa alam ang tamang gagawin. Huwag ka nang matakot. Dahil meron ka ng medalyon ng pangontra sa iyong leeg. Hindi ka nila malalapitan. At hayaan mo sa pagsikat ng araw. Magbabaon ako ng pangontra sa paligid ng tahanan natin. Para ni isa siguradong walang makakalapit sa iyo. Kahit na 10 oras pa ng gabi. Salamat, Baldo. Ipaghahanda muna kita ng makakain bago ka magpahinga. At isa pa, ang baho-baho mo na. Pati ako. Kumapit na sa aking damit ang amoy mo. Sige't maliligo muna ako habang naghahanda ka ng pagkain. Kinabukasan ng umaga, kaagad akong nagtimpla ng kape at nagtungo sa paligid ng aming tahanan. Pinag-iisipan ko kung saan ako maglalagay ng pangontra upang maging kampante si Inyang at hindi na muling mangyari ang kapabayaan ko noon na kamuntikan ng ikamatay ni Inyang. Dito sa may harap ng pintuan maganda maglagay, pati na rin doon kung saan sila maaaring dumaan. Gayon na rin ang bawat kanto ng aming tahanan at pati na rin ang aming silungan na maaari nilang pasukin sa paggaya ng anyo ng hayop. At nang matapos kong ang pagbabaw ng pangontra, napansin kong tumatakbo si Paring Jamil habang daladala ang kanyang anak na patungo mano ng ospital dahil sa kinukumbulsyon nito sa taas ng lagnat ng bata. Dali-dali ko siyang tinawag hanggang sa huminto ito sa may tapat ng aming tahanan. Dagli ko siyang pinapasok dahil sa ang nakikita ko sa batang yon ay pinaparayaan ng tao na nagiging dahilan ng pagkakaroon niya ng mataas na lagnat. Paring Jamil, ihiga mo rito ang bata. May alam ka ba sa panggagamot, pare? Baka naman kumapa nung inaanak mo. Magtiwala ka lamang sa akin. Gagaling ang inaanak ko sa gagawin ko. At sa pamamagitan ng panawag na usal, pumasok ang nagpapasakit sa bata hanggang sa kausapin ko ito kung ano nga bang kanyang dahilan kung bakit niya binigyan ng karamdaman ng bata. Tugong wika naman ng isang mangkukulam. Nagulat sa aking ginawa dahil sa ang mangkukulam na iyon ay kapitbahay lang rin nila Jamil. Ikaw pala yan, Baldo. Kailan mo pa natutunan ng kaalamang yan? Marunong ka palang manggamot, ha? Matagal na ho, Aling Kati. Akala mo siguro hindi kita makikilala. Matagal ko na kayong sinusubaybayan. Pero pinapalagpas ko lang lahat ng yon hanggang sa hindi ko na matiis ang lahat ng kasamaan ninyo. Pati ba naman itong bata? Idadamay mo pa sa kalukuhan mo, Aling Kati. Wala ka talagang magawa, no? Ganyan kayong mangkukulam. Kahit na walang kasalanan sa inyo ang tao, pilit ninyong pasasakitan dahil yun ang kasiyahan ninyo. Ayon na rin sa pag-uutos ng inyong sinasamba. Wala ka nang pakialam roon, Baldo. Ang kagustuhan namin ang masusunod sa lugar na ito at hindi ikaw na isa lamang dayuhan. Paring Baldo, si Aling Kati ba talaga yan? Kasi wala naman siyang pinapakitang masama sa amin. Sa tuwing dumadaan niya sa harapan ng tahanan namin nakangiti pa siya. Kaya paano mong masasabi na si Aling Kati isang mangkukulam? Napakabuti niya. Pagbabalat kayo ang tawag doon, Paring Jamil. Tumatago siya sa likuran ng kanyang mga ngiti. Kaya ang tulad mo na isang normal na tao ay madali lamang nilang malilinlang. Pasensya ka na nga pala, Paring Jamil. Matagal naming itinago sa iyo ni Inyang ang patungkol sa aking pagiging manggagamot. Ang akala kasi namin sa paninirahan namin dito
Hindi ko na muling gagampanan ng lahat ng ito. Subalit muli akong tinawag ng tungkulin dahil sa mga perwisyong mangkukulam na ito, pati na rin ang mga nagkalat na aswang. Isa ka palang manggagamot, paring Baldo? Kailan pa? Matagal ng panahon, paring Jamil, magmula nang ipasa sa akin ni Itay ang lahat ng kanyang kaalaman. Sa Antique pa lamang, doon ay marami na rin akong nasintensyahan na tulad ng mga ito na patuloy na nanggagambala sa sangkatauhan. Papaslangin mo ba si Aling Kati? Kung magmamatigas siyang hindi tanggalin ang lahat ng inilagay niya, ako mismong sisentensya sa kanya upang paglamayin ang kanyang katawan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Akin na ang batang ito. Nakala na ang kanyang kaluluwa para sa pag-aalay. Kaya kahit na anumang mangyari, Baldo, hindi ko isusuko sa iyo ang batang ito. Huwag ka na magmatigas, Aling Kati. Walang kinalaman ng batang ito patungkol sa inyong pag-aalay. Ang mga walang muwang na bata at na kahit na sino mang tao rito ay hindi nyo maaaring idamay sa kalukuhan ninyo. Kailan ba kayo magigising na ang kasinungaling ang inuutos sa inyo ng inyong sinasamba ay isang malaking bitag para mahulog kayo sa impyerno? Siya ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan, kaya utang na loob namin yun sa kanya. At ang Panginoon ninyo, dininig ba niya ang panalangin ko? Hindi. Kaya nang lumapit ako sa aking Panginoon, dito ay nagkaroon ako ng kakaibang kapangyarihan na wala sa ibang mga taong nandirito. Malamang kaya hindi ka dininig dahil masama ang puso mo na maaari mo lamang yung gamitin sa kasamaan dahil hindi basta-bastang makukuha ang ganitong uri ng kakayanan, lalo na kung marumi ang iyong puso at walang pagpapatawad. At ang kapangyarihang itim, madali kang didinggin dahil sa pabor sa kanila yon upang mas lalo kang ipahamak. Hindi pa ba sapat sa iyo magandang buhay mo ngayon na dapat ay pagpapasalamat mo sa Panginoon? Hindi ka naghihirap sa inyong tahanan, maluwag ang iyong pamumuhay. Hindi ka lang talaga marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon at naghahangad ka pa ng mas mataas na kapangyarihan kaya naligaw ka ng daan patungo sa kadiliman. Kung hindi mo kakalasin ang ikinarga mo sa batang ito, papasakitan kita hanggang sa lubusan kang manghina at pagsisisihan mo, Aling Kati, ang lahat ng ginawa mo sa batang ito. Tama na, Baldo. Kakalasin ko na ang lahat. Hindi nakakayanin ang aking katawan. Sumusuko na ako. Itigil mo na yan. Ngayon mo tawagin ang Panginoon mo. Yun ay kung talagang tutulungan ka niya. Malamang pinagtatawanan ka lang niya ngayon dahil ang mga pangakong sinabi niya sa iyo ay isang panlilinlang lang. Wala sa inyong magliligtas sa oras ng inyong kamatayan. Ilan na bang napaslang mo, Aling Kati? Sagutin mo ko. 9 na katao pa lang ang napapaslang ko na naiaalay ko ang kanilang kaluluwa sa aming Panginoon. Kulang pa ang lahat ng iyon para mas lalo kong bigyan ng kapangyarihan na hindi matutumbasan ni Numan. 9 na tao nang nagdusa sa kamay mo at magiging pangsampusan ng batang ito. Kapangyarihang hindi matutumbasan? Ang kapangyarihan ng aming Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng may buhay dito sa mundo. Siya ang tunay na makapangyarihan na walang makakatumbas ng kahit na sino man. Binubola ka ng Panginoong sinasamba mo. Pasensyahan tayo, Aling Kati. Marami-rami na rin ang napapaslang mo. Kinakailangan ka ng pumanaw. Dahil alam kong uulit-ulitin mo lang ang lahat ng yan at mas marami pang madadamay sa lahat ng kahibangan mo. Huwag mo kong paslangin, Baldo. May mga apo kong naghihintay sa akin. Patawarin mo na ako. Hindi ko na ulitin ang lahat ng ito. Ipinapangako ko. Sa dami na nang napaslang ni Aling Kati at ayon na rin sa nakasulat sa banal na aklat na ang lahat ng mangkukulam ay dapat paslangin kaysa naman marami pang buhay ang madamay na walang kinalaman sa kanilang kasamaan. Hanggang sa maya-maya pa, umayos na ang kalagayan ng bata. Muli na itong nanumbalik sa dati na ikinatuwa naman ni Jamil na sobra-sobrang kanyang pasasalamat hanggang sa muli itong nagwika sa akin ng, Hindi ako makapaniwala sa iyo, paring Baldo. Akala ko talaga kinukumbulsyon lang yung anak ko dahil sa lagnat. Yun pala, gusto nang kunin ng kaluluwa ng bata dahil sa kasamaan ni Aling Kati. Pero anong mangyayari sa kanya ngayon kung nandoon siya sa loob ng kanilang tahanan? Huwag mong ipagsasabi ang nangyari ngayon, paring Jamil. Sa atin lang muna ito.
Paglalamayan ng katawan ni Aling Cathy na sa pag-aakala ng kanyang pamilya ay natake lamang ito sa puso o kaya naman ang kahit na anuman niyang karamdaman. Kasalanan niyang nangyari sa kanya. Wala kang pananagutan doon at dapat niya lamang pagbayaran ng mga mali niyang nagawa. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay niya rin ang kapalit. Hindi lang nag-iisa si Aling Cathy, marami pa rito. Tahimik ko lamang silang sinusubaybayan at ito na ang kanilang tamang panahon para harapin sila. Salamat paring Baldo. Pabuti ng kalagayan ng inaanak mo. Siguro kinakailangan na naming umuwi. Baka kasi nag-aalala ng kumari mo. Siya lamang at ang anak namin doon ang naiwan sa tahanan. Balitaan mo ako kung ano man ang nangyari kay Aling Cathy. Makalipas lamang ang 3 oras, muling bumalik sa aming tahanan si Jamel. Nagmamadali itong kumatok sa aming pintuan. Pinagbuksan naman iyon ni Inyang. Ibinalita nito ang patungkol sa nangyari sa kanilang kapitbahay. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng sinabi ko sa kanya na paglalamayin ng katawan ni Aling Cathy dahil sa paglisan ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa pamamaraan ng pagpaslang sa kumbati espiritual. Pasensya na paring Baldo. Kaagad din akong bumalik rito. Ibabalita ko lang patungkol sa nangyari kay Aling Cathy. Nagsisipaghagulhulan sila doon sa pagpanaw nga ni Aling Cathy. Pero may mga sumisigaw akong naririnig na kung sino man daw ang pumaslang kay Aling Cathy, babalikan nila. Bakit parang may alam sila paring Baldo sa pagkawala ni Aling Cathy? Nang magtungo ako roon para sulyapan, hindi niya kamag-anak ang ibang nandoon. Pero kilala ko sila. Taga rito lang rin sa ating isla. Pero yung mga anak niya, umiiyak lang doon na para namang walang alam sa nangyari. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang iba pa niyang mga kasama rito. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, matagal ko nang sinusubaybayan ang mga kabulastugan nila. Magkakaharap-harap din kami at pag dumating ang pagkakataong yon, sinisiguro kong may paglalagyan silang lahat. Sa pagsapit ng dilim, kaagad kong napansin ang dahan-dahang pagdami ng mga gamo-gamo. Wala namang ulan ng mga oras na yon, pero parang may nagbabadyang panganib at nagbibigay sila ng sinyalis sa akin na may mambabarang sa paligid. Kasama ng mga mangkukulam, kinumpirma ito ni Tandang Ponce na patuloy lamang na nagmamatsyag. Baldo, mukhang alam na nila kung sino ang pumaslang kay Aling Cathy. Kaya nandirito sila ngayon upang padalhan ka ng mga insekto na nanggagaling sa mga mambabarang na yon. 5 silang magkakasama, 3 mambabarang at 2 mangkukulam. Umihip ka ng mga usal, Baldo, upang hindi makapasok ang mga insekto rito ayon sa pag-uutos ng mga mambabarang na nasa labas ng tahanan. Kaagad ako nagbitaw ng mga usal para sa karagdagang proteksyon sa aming tahanan. Sabay padyak ng 3 beses sa lupa at sa ginawa kong yon, siguradong naramdaman ako ng 3 mambabarang pati na rin ng 2 mangkukulam. Sapat na yung ginawa mo, Baldo. Hintay na lamang natin kung ano pang magiging aksyon nila at doon tayo babase kung kinakailangan mo ba silang harapin o mananatili ka lamang rito sa loob ng tahanan. Lumipas pang 1.5 oras, may ginawang ritual ang 5 yon. Nagsindi ng kanya-kanyang kandila. Itinirik sa labas ng aming tahanan at kasabay pa noon, pare-parehong nagritual sa pamamagitan ng kanilang mga dasal. Ito na nga ba yung kinatatakot ko, Baldo? Sa muli mong paglantad, unti-unti na namang dumadami ang mga kalaban mo, katulad ng nasa labas ng tahanan natin dahil sa pagkamatay ni Aling Cathy. Huwag kang mag-alala, Inyang. Hindi tatagos ang lahat ng kahit na anumang ritual ang gawin nila. Alam ni Tandang Ponce kung hanggang saan ang kakayanan ko. Umalis na sila, Baldo. Matapos nilang may sagawa ang ritual, nagbaka sakali sila na basagin ang iyong pundasyon. Subalit yon ang kanilang pagkakamali. Hindi nyo kakayaning basagin ang puting kapangyarihan dahil sa ang ginagamit ninyo ay tatagos lamang sa mga walang alam patungkol sa lihim na karunungan. Kinabukasan, pinuntahan ko ang pinagsagawaan ng ritual. May mga nakatirik pang itim na kandila, 5 piraso iyon. Isa-isa ko itong pinagpuputol gamit ang daladala kong tabak. Saka diniskomunyon ang bisa ng ritual na kanilang sinagawa. Sa kadahilanang, maaaring tumama iyon sa mga normal na tao
na maaaring magawi sa aming tahanan. Kaya naman maaga pa lamang, diniskarga ko na ang lahat ng kanilang isinagawa upang wala nang iba pang mapahamak. Makalipas ang 1 linggo, napagutusan ako ni Inyang na bumili sa tindahan at sa aking pagdating nga roon, kapansin-pansin ang pagkilos ni Aling Ana. Dahan-dahan itong maglakad na animoy may iniindang karamdaman sa kanyang katawan. At nang hindi na nga ako makatiis dahil sa awa ko kay Aling Ana, tinanong ko na ito kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Aling Ana, kung hindi niyo mamasamain, para hong meron yata kayong dinaramdam. Nahihirapan ho kayo sa inyong paglalakad. Ang totoo niyan, Baldo, meron. Pero hindi ko alam kung anong uri ng karamdaman. Dahil lang nagpatingin ako sa doktor, wala naman silang masuri sa akin. Kaya pilit ko na lamang na tinitiis ang sakit ng aking talampakan. Pati na rin ang aking hita. Ang pagtitinda lang naman ang ginagawa ko para makatulong din sa aking asawang mangingisda. Kaya ayan, tinitiis ko na lang. Ilang araw na ho ba yan? Sa totoo lang, Baldo, 3 araw pa lang ito. Kaya nga nagtataka ako eh. Napakabilis na para akong nauupos na kandila. Yun yung pakiramdam ko. Maliban pa ho doon, ano pa ho bang mga sintomas ang napapansin mo? Nananaginip ako ng hindi maganda at may nakikita akong mga insekto. Paminsan-minsan nga nandito sa balat ko. Ang iniisip ko na lang, baka napadapo lang yon. Kung magtitiwala ka sa akin, Aling Ana, gagamutin ho kita dahil may nakikita ho ako sa inyo na kagagawan ho ng tao. Ano, Baldo? Tama bang narinig ko sa'yo? Gagamutin mo ko? Kailan ka pa natutong manggamot? At saka anong paraan? Pero kung totoo man yung sinasabi mo, sige, magtitiwala ko. Gumaling lang ako sa karamdamang ito. Nagtiwala sa akin ng mga oras na yun si Aling Ana. Pangsamantala niyang isinarado ang kanyang tindahan. Dagli kaming nagtungo sa kanyang tahanan kung saan nangdudoon ang kanyang mga anak at tumingi rin ako ng pahintulot sa kanila na kung maaari, panoorin lamang nila ang aking gagawin para sa kagalingan ng kanilang ina. Hanggang sa bumitaw ako ng mga usal bilang panawag sa nagpapasakit kay Aling Ana. At sa makalipas ng ilang minuto, nagbago ang kanyang pananalita na tumititig sa akin ng malalim habang tumatawa na animoy nababaliw. Sambit pang wika ng kanyang anak na lalaki na nakakaramdam ng takot dahil sa paninibago sa mga galaw na ipinapakita ng kanyang nanay. Kuya Baldo, baka po kung anong mangyari kay Nay. Bakit po siya nagkakaganyan? Nababaliw na po ba si nanay? Huwag kang mag-alala, Abe. Hindi mapapano ang nanay mo. Akong bahala sa kanya. Ang nakikita mo sa ngayon ay hindi ang espiritu ng iyong nanay. At hindi siya masasaktan. Magtiwala kayo sa akin. Hanggang sa ipagpatuloy ko ang pagpapasakit sa nilalang na nakasanib sa katawan ni Aling Ana. Ikaw na naman, Baldo. Nakikialam ka sa aming gawain. Pinaslang mo na si Kati. Tapos ngayon, kami naman ang gusto mong harapin. Anong kasalanan sa inyo ni Aling Ana? Bakit niyo siya binibigyan ng karamdaman? At kung hindi ako nagkakamali, 5 kayong magkakasama riyan, tama ba? Dahil kayong 5 ang gumagawa ng kalukuhan kay Aling Ana. Tama ka roon, Baldo. Kaya hindi mo kami kaya. 3 barangan at 2 mangkukulam. Nagsanib puwersa pa talaga kayo. Kayo rin ang nanggaling sa aming tahanan noong nakaraang gabi. May paritwal-ritwal pa kayong nalalaman? Anong hindi kaya? Ni hindi nga tumatagos ang ginagawa ninyong ritual? Tingnan lang natin ang tibay ninyo. Dahil kung hindi ninyo kakayanin ang gagawin ko, tsak, kamatayan ang kasunod nun. Tanggapin ninyo ang malakas na kuryente ni Metatron. Tingnan lang natin kung hindi maubos ang enerhiya ninyo dahil sa lakas ng boltaheng ito. Maraming beses kong isinagawa ang pagpapasakit hanggang sa umamin ng mga ito kung bakit nila pinasasakitan si Aling Ana sa isang simpleng dahilan lang patungkol sa kanyang tindahan. Madamot yang si Ana. Humihiram lamang ako ng kunting salapi pero hindi niya ako pinagbigyan. At ang dahilan pa niya, may utang pa raw ako na hindi nababayaran. Matagal na panahon na yon. Bakit hindi niya pa ipagkaloob sa akin? Napakadamot niya. Kaya dapat lang sa kanya yan hanggang sa malumpos siya at maubos ang kanyang ari-arian. Si Aling Ana pa ang madamot ngayon. Pinagbigyan ka na pala dati pa. Pero hindi ka pa nakakabayad. Tapos pera naman ang gusto mong hiramin. Hindi ba parang pananamantala na yon? At hanap buhay ang ginagawa ni Aling Ana. Hindi programa ng pagbibigay.
Kanyapat ba meron kayong uri ng ganyang kakayanan? Gagamitin nyo na sa taong walang kamalay-malay? Dahil lang sa hindi kayo napagbigyan? Mga walang puso, dapat na kayong ihatid sa impyerno kasama ni Aling Cathy. 1 linggo pa lamang nakakalipas sa pagkamatay ni Kate. Pati kami, isusunod mo na rin sa kanya. Maawa ka naman sa amin, Baldo. May mga umaasa pa sa aming pamilya. Ginusto ninyo ang buhay na yan at walang ibang pumili kung di kayo. Kaysa mapahamak ang ibang mga taong nandirito, kinakailangan na kayong linisin upang magkaroon ng kapayapaan ang lugar na ito dahil sa mga pasakit na isinasagawa ninyo. Huwag, Baldo. Huwag mong gawin sa amin ito, Baldo. Baldo! Sa pamamagitan ng isang malakas na pamuksang usal, iginilit ko sa leeg ni Aling Ana hanggang sa sabay-sabay na nawalan ng buhay ang 5 yon na ikinatakot naman ni Abe sa pagkawala ng malay ng kanyang nanay. Kuya Baldo, wala na pong malay si nanay. Ano na pong nangyayari? Baka po kung mapano siya. Aling Ana, gising. Aling Ana. Anong nangyari sa akin? Bakit parang nananaginip ako kanina? Nakikita ko sila. 5 silang magkakasama. Huwag nyo na lang hong ipagsabi patungkol ho sa nangyari ngayon. Wala na ho sila. May 5 hong paglalamayan at kung sino man ho yun, silang 5 ho ang nagpapasakit sa iyo. Kaya pala madalas akong nananaginip ng masama at nakikita kong parang anino ang mga mukha nila na may kung anong ginagawa sa aking paanan, pati na rin sa aking hita. Malaya ka na ho, Aling Ana. Abe, magaling ng nanay mo. At patungkol sa napag-usapan natin, tayo-tayo na lang ho nakakaalam nun. Yun ay kung maaari lamang. Huwag kang mag-alala, Baldo. Mananatiling lihim ang lahat ng ito. Maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalamang kinukulam at binabarang na pala ako. Dagli na rin akong umalis sa tahanan nila Aling Ana dahil sa kanina pang naghihintay sa akin sinyang na napag-utusan lamang akong bumili. Ano bang nangyari sa'yo, Baldo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito ah. Paano na itong niluluto ko? Ang tagal-tagal mo. Pasensya ka na, Inyang. Wala kasing tamang oras ang tungkuling ito. Nangailangan ng tulong si Aling Ana. At kung natatandaan mo, yung 3 mambabarang at 2 mangkukulam na nagtungo sa atin nung nakaraang gabi, sila rin ang nagpasakit kay Aling Ana. Kaya ayon, magkakasama na sila ngayon ni Aling Cathy sa impyerno. Makalipas ang 3 buwan, nagpatuloy ang pananahimik sa aming isla, subalit dumating ang isang araw na muli na namang may nanggagambalang aswang na patuloy na umaligid sa paligid ng bawat tahanan. Nagbaka sakali kami ni Tandang Ponce kung saan dating naninirahan sila Bito dahil baka muling bumalik ang pamilyang yon na doon muling nanirahan. Malakas ang kutob ko, Tandang Ponce, na pamilya nila Bito ang muling nanggagambala rito. Di kung gayon, lubusan na natin silang patahimikin. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, muli tayong magtutungo roon upang simutin ang pamilya ni Bito nang lubusan ng manahimik ang lugar na ito sa panggugulo ng mga yan. Makalipas ang ilang oras naming paghihintay, muli naming binaybay ni Tandang Ponce ang daan patungo sa bundok ng isla. At sa amin ngang pagdating roon, meron na namang barong-barong na tahanan gawa sa sawali at kugon. Sakto naman sa aming pagdating, nagriritual ang mga ito habang may hawak na putik na dahan-dahang ipinupunas sa kanilang buong katawan para sa kanilang pagpapalitan nyo hanggang sa maramdaman nila kami sa aming pagmamatsyag. Mga kasama, nandito na naman siya para paslangin tayo. Sambit na wika yun ni Bito na namumuno sa kanila. Nandito na naman ang lihim na antingerong manggagamot. Mag-iingat tayo. 4 na sa atin ang napaslang nila. At ngayon ay wala nang tatakas. Harapin natin siya para ipagiganti ang mga kasama natin na pinaslang niyang si Baldo. Tugong wika pa yun ng isa sa kanilang kasamahan na nasa likuran ni Bito. Akala ko ba umalis na kayo rito? Bakit muli pa kayong bumalik? Hindi ba talaga kayo titigil? 4 nang napaslang sa inyong kasamaan. Hindi nyo ba naisip na kahit na sino man sa inyo ay kaya kong paslangin gamit ang punyal na ito na gawa sa kalis? Baldo, wala ka pa man sa lugar na ito. Kami na ang nag-ahari dito. Tapos ngayon, palalayasin mo kami sa aming tahanan. Isa kang hangal. Nabigla lamang kami sa iyo dahil hindi namin nakalain na may kaalaman ka pala
patungkol sa pagpaslang sa amin. Kaya pang samantala naming iniwan ang aming lugar upang magpalakas dahil alam namin na muli kang magagawi rito para paslangin kami. Yun naman pala, di simulan na natin. Siyam, laban sa isa. Siguro naman kampante na kayo para makipaglaban sa akin ng harap-harapan at hindi na muling lisanin ang lugar na ito kung saan kayo magiging abo. Unang sumugod sa akin si Bito. Gamit ang angkin niyang lakas, sinunggaban ako nito na naging dahilan ng pagkatumba ko sa lupa. Subalit kagad kong naitarak ang punyal sa kanyang tagiliran hanggang sa muli itong kumuwala sa akin na nagtago sa liblib na lugar na siguradong ininda niya ang sakit ng punyal na kahit kailan na hindi na magkakaroon ng lunas pa kapag nasusugatan ng kalis ang isang aswang. Isa-isa kong hinarap ang iba roon hanggang sa lubusan kong malipol ang lahat maliban kay Bito. Lumabas ka na sa pagkakatago mo. Kung tunay ka talagang pinuno, haharapin mo ko at hindi mo iiwang ganito ang mga kasamahan mo. Yun ay kung matapang ka at may isang salita sa iyong mga kasamahan na ibinuwis ang buhay sa inyong ipinaglalaban. Baldo, nasa likuran mo si Bito. Mag-iingat ka dahil galit na galit ito sa pagpaslang mo sa kanyang mga kasamahan. Lapastangan ka sa pagpaslang sa aking mga kadugo. Wala kang awa, Baldo. Isa ka lamang dayuhan dito sa aming isla at ikaw pa talaga ang nakialam sa amin. Mali ang pinaglalaban ninyo, Bito. Inilantad ko ang sarili ko. Hindi para sa pangsarili ko lamang nakapakanan, kundi para sa mga taong nagdirito. Mga taong pinapaslang ninyo, lalong-lalo ng mga sanggol. Dinamay niyo pa ang anak ni Aling Maria na nasa kanyang sinapupunan. Sa tingin ninyo, kung hindi ako dumating sa lugar na ito, sino ang may kakayanang magtanggol sa kanila? Wala, di ba? Mamamayagpag pa rin kayo sa inyong kasamaan at patuloy na panggagambala. Pues, wala na ring halaga ang buhay ko dahil sa pag-ubos mo sa aking mga kadugo. Ihanda mo ng sarili mo, Baldo. Pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo bilang kabayaran sa pagpasla... Gumamit ako ng isang malakas na usal na itinigal po kong patungo kay Bito hanggang sa hindi niya namamalayan na ang nakikita ng kanyang mga mata ay isang imahinasyong replika ko lamang at hindi niya napapansin sa kanyang patuloy na pagsasalita. Nandudo na ako sa kanyang likuran na kagad ko namang iginilit sa kanyang leeg ang punyal na kalis. At ang huling naging wika na lamang nito sa akin habang naghihingalo na nagsasalita ng, Ikaw nga, Baldo, ang lihim na antingerong manggagamot dito sa Palawan. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Baldo. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Baldo. Panahon ng